Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan bahagyang nagkaroon ng katahimikan ang dalawang grupong naglalaban dahil sa sinambit ni Xia Yuning. Habang makikita namang maging si Xia Lai na ama ni Xia Yuning ay dumating na din sa pinangyayarihan ng laban. Kung saan sinasabi nitong may plano siya para kina Lin Hong at Ye Xinghe na may mataas na potential sa iba kaya naman ipinag-utos niyang mahuli ito ng buhay. Bago tayo magpatuloy ay shoutout muna kina Rexil Balbuena, Inoji Yuki, Harold, Ryan Rosales, Kung Katzak TV, Nelson Galaura, at sa iba pa nating taga-subaybay, shout out din sa iyo Analords Not Arte ito na ang part 18 guys pasensya na kung natagalan na naman tayo at nag-ayos pa kami ng bahay. At lumipat naman ang tagpo sa ibaba kung saan tila wala nang may balak kumilos sa magkabilang panig na nag-iisip ng gagawin. Nang biglang mariing balaan ni Lin Hong ang kanyang brother na wag nang aksayahin pa ang buhay para lamang sa kanya dahil di magdadalawang isip ang tatlong Divine Guards na tapusin sila. Dagdag pa nito na anumang mangyari ay nagpapasalamat pa din siya sa ating bida sa ginawa nito ngayon para sa kanya subalit kailangan na nitong iwanan siya. Na tinugunan ng ating bida sa pagsasabing wala itong pakialam sa kung kanino pa ito nagtatrabaho o kahit pagaano magkaiba ang kanilang paniniwala na ikinagulat ni Lin Hong. At dagdag pa ng ating bida na di niya ugaling mang-iwan ng kaibigan kaya naman gagawin niyang lahat makatakas lamang ito. Nalalo pang ikinagulat ni Lin Hong, kaya naman makalipas ang ilang sandali ay sinabi nitong kung sakaling makaligtas sila ngayong gabi ay ipinapangako na niya ang kanyang buhay sa ating bida. At dagdag pa nito na kahit saan pa kailanganin ni Ye Xinghe ang kanyang buhay ay maaari niya itong kunin na umabot pa sa pagsumpa nito sa Heaven and Earth na kung sakaling di siya tumupad ay di na siya mabibigyan ng pagkakataong muling isilang sa mundo. Na mariing tinugunan ng ating bida sa pagsasabing kung ganun din lang ay gawin na nilang lahat upang makatakas. At agad na nga din itong nagbigay ng malakas na pag-atake sa mga Divine Guards. Nakasalukuyan ding naghahanda upang tapusin ang dalawa at upang sabayan ang atake ni Ye Xinghe. Na dahilan ng malakas na pagsabog sa kinatatayuan ng mga ito na bumulabog sa katahimikan ng gabi. At maging si Lin Hong ay naghanda na din ng malakas na atake, kung saan ilinabas na nga nito ang tinatago niyang alas. Na isang dambuhalang Black Demon Blood Tiger na matagumpay naman niyang na-summon at mas malakas ito sa palagi niyang ginagamit na isang Black Demon Blood Bear. At makalipas nga ang ilang sandali ay nagsalpukan na ang dalawang grupo upang sukatin ang kani-kanilang lakas at unang inatake ng ating bida ang leader ng Divine Guards. Dahilan upang bahagya itong mapaisip sa lakas na tinataglay ng dalawa kahit na mga teenager pa lamang ang mga ito. Habang patuloy lamang na sumusugod ang magkaibigan na walang namamakas na takot sa mga mukha kaya habang sa isip-isip naman ng kinakabhang leader na mukhang di talaga biro ang kakayahan ng dalawa. Nang biglang malakas itong tamaan ng pag-atake ni Ye Xinghe na buong-buo nitong sinalo na makikitang talagang ininda ng kanyang katawan. Subalit bago pa ito tumilapon ay nakapagbigay pa ito ng malakas na atake kay Ye Xinghe na napasukan ng dugo. At sa nangyayaring salpukan ng dalawa ay nagresulta ito ng pagtilapon nilang pareho sa malayo. Na ikinabahala naman ni Lin Hong subalit di rin ito pinalampas ang pagkakataong umatake kaya naman agad niyang ginamit ang kanyang Black Demon Tiger upang panundan ang atake ni Ye Xinghe. Habang siya naman ay lumapit na sa ating bida upang samantalahin ang pagkakataong makatakas. Na ikinaalerto naman ng tatlong nakatunog sa plano ng dalawang pagtakas. Na di naman agad nakagawa ng aksyon dahil sa papalapit na pag-atake ng Black Demon Tiger na una muna nilang pinagtuunan ng pansin. Kaya naman una nila itong inatake na makikitang walang kahirap-hirap nilang napawalang bisa dahilan ng unti-unting paglalaho nito. At habang nakatayo ang Dragon Martial Artist ay malakas niyang tinanong ang kanilang leader sa kalagayan nito dahil makakatakas na ang dalawa. Na agad naman nitong tinugunan sa pagsasabing ayos lamang siya at kailangan nilang unahin ang dalawa. Kaya naman mabilis ang mga itong kumilos upang sundan ang magkaibigan. Na makikitang naglalabas ng di kapani-paniwalang bilis. Habang ganun din naman ang ipinapakita ng papatakas nating mga bida. At habang mabilis ang mga itong papalayo ay agad na tinanong ni Lin Hong kung okay lamang ba ang ating bida. Na seryoso namang sinang-ayunan ni Ye Xinghe. Kaya naman tinanong na din ni Lin Hong ang ating bida kung alam ba nito ang kahihinatnan ng kanyang mga ginawa. Na tinugunan naman ni Ye Xinghe sa pagsasabing alam niya ang kanyang ginagawa at bukod dun ay sinabi din ng kanyang tiyahin sa kanya na laging gawin ang kung anumang alam nitong tama. Na agad naman pinuri ni Lin Hong sa pagsasabing ang tiyahin nito ay meron din mabuting kalooban gaya ng ating bida.
Subalit agad din itong sinabing kahit paanong buti ng isang tao ay meron pa ring mga walang hiya na magagawang abusuhin ito gaya ng nangyari sa kanyang ama noon. Mariin pa nitong dagdag na lagi ding sinasabi ng kanyang ama na maging mabuting tao sa iba na may iisang salita at katapatan subalit tinrahidor lamang ito ng sarili nitong kasamahan. Na tinugunan naman ni Ye Xinghe sa pagtatanong kung kailangan pa bang paslangin ang mga ito para lamang sa paghihiganti. At sabi pa nito na di lahat ng involved sa nangyari ay may sala dahil ang iba ay inesinte. Na seryusong tinugunan ni Lin Hong sa pagsasabing wag na nila itong pag-usapan pa dahil magkaiba sila ng paniniwala. At dagdag pa nito na magpapatuloy siya sa kanyang minimithing paghihiganti dahil kaya naman niyang mangako na wag pumuslang hanggat maaari. Subalit ang sino mang nararapat mapaslang ay papaslangan niya ng walang awa. Na tinugunan ng ating bida sa pagsasabing ang sino mang nararapat mapaslang ay di dapat paslangin dahil masyado itong mababaw na parusa. Dahil mas makakabuti pa kung pagkaitan na lamang nila itong maging malaya o tanggalan ng kakayahang mag-cultivate na mas nararapat na parusa sa mga ito. Na ikinatuwa naman ni Lin Hong kaya naman sinabi niyang naniniwala na siya sa ating bida kaya naman kakalimutan na niya ang sumpang pagpaslang. Dahil ang pagsira ng dantian ng mga ito o ang pagkukulong sa mga ito ay mas magandang idea. At masaya rin itong sinabi habang magkaharap silang dalawa na masaya siya at ipinagpapasalamat niyang naging kaibigan ng ating bida na ikinatuwa rin naman ni Ye Xinghe. At makalipas lamang ang ilang sandali ay narrating na din ng dalawa ang dulo ng gubat. Nang biglang makita nilang isa na rin pala itong dead end dahil sa lalim ng bangin. At lalo pang lumaki ang problema ng dalawa ng oras na marinig nilang pinahihinto na sila ng tatlo senyales na malapit na ito sa kanila na kanila namang ikinagulat. Kaya naman napatanong na din si Ye Xinghe sa kanyang brother kung ano nang kanilang gagawin. Nakalmadong sinagot ni Lin Hong sa pagsasabing basta tumungo sila sa direksyong kanilang tinutungo. Na mariing kinontra ni Ye Xinghe dahil isa itong malalim na bangin at disigurado ang kanilang kaligtasan. Na tinugunan lamang ni Lin Hong sa pagsasabing mayroon siyang pinaplano kaya naman tumuloy na ang dalawa. Na agad din namang napahinto sa labi ng mataas na bangin sa kanilang harapan. At mariin nilang pinag-iisipan ang sunod na gagawin ng biglang laking gulat ng dalawa nang biglang muling magsalita ang mga Divine Guard sa kanilang likuran. Na agad nang nagpalabas ng malalakas nilang aurang tinataglay habang ang dalawa naman ay bahagyang nakaramdam ng pagkabahala. At bahagyang napalingon ang magkaibigan sa tatlong Divine Guards habang nakikiramdam ng mga mangyayari. Habang seryoso din namang nag-iisip ang tatlo sa kanilang gagawing kilos upang di na lumala pa ang nangyayari. Kaya naman naisip ng leader ng Divine Guards na kausapin ang magkaibigan at sinabi nitong mabuti pang sumuko na lang ang dalawa dahil maya-maya lang ay paparating na ang reinforcement at wala na ring magagawa pa ang dalawa. Subalit agad lamang na naghanda ang dalawa upang lumaban senyales na di sila susuko sa mga ito kahit anong mangyari. At muling tiningnan ng ating bida ang kanilang likuran upang magtingin ng daan sabay tanong kay Lin Hong kung ano ng kanilang gagawin. Na tinugunan lamang nito sa pagsasabing kailangan muna nilang patumbahin ang tatlong Divine Guards. Kaya naman agad nang nagpalabas ng malakas na aura ang magkaibigan dahilan upang ma-alerto ang tatlo kaya naman nagpalabas na din sila ng kanilang malalakas na aura. Subalit bago pa magpang-abot ang dalawang panig ay napalingon bigla si Ye Xinghe sa misteryosong dumating. At ito ay si Xia Yuning na may pag-aalalang sinabihan ang ating bida na itigil na ang pakikipaglaban at sumuko na lang dahil siya na ang bahala sa dalawa. Kaya naman napalingon na din dito si Lin Hong na parihong nabigla gaya ng ating bida. At malakas nitong kinuha ang atensyon ng tatlong Divine Guards na agad namang napalingon dito. At may pagbabanta nitong sinabing sa oras na mahulog si Ye Xinghe sa bangin ay agad niya itong susundan at sa pamamagitan ng kanyang gagawin ay mapapahamak ang tatlo sa kanyang ama. Nalabis namang ikinagulat ng tatlong Divine Guards na di na alam ang gagawin. Subalit sa sandaling pag-iisip ay agad na ng mga itong itinago ang kani-kanilang aura sa takot na baka gawin nga ni Xia Yuning ang mga sinambit nito. Habang si Lin Hong naman ay nagtatakang napalingon sa ating bida. At maya-maya pa ay bigla na lamang itong humagalpak ng tawa na animoy na talampunay.
At natatawa nitong sinabing lagi niyang iniisip kung bakit labis na pinuprotektahan ng ating bida si Xia Yuning. Subalit ngayon ay napagtanto na niya ang dahilan kung bakit. At ito ay dahil sa nahulog na ang mga ito sa isa't isa na handang magsakripisyo ng buhay para lamang sa kapakanan ng bawat isa. Kaya naman sinabi nitong kung nabigo man sila ngayong makuha si Xia Yuning ay okay lang dahil iiwasan na niyang matarget ito para sa ating bida. At sinabi din nito sa ating bida na wala na siyang dapat ipag-alala pa dahil sagot na ni Xia Yuning ang buhay nito. At dagdag pa nito habang may masayang ekspresyon na kahit pamamatay siya ay sapat na sa kanyang magkaroon ng kaibigang gaya ng ating bida. Dahilan upang tila mabahala ito para kay Lin Hong. At muling nagsalita si Lin Hong para kay Xia Yuning at sinabi nitong plano talaga niyang makuha ito subalit dahil sa nalaman na nitong mabuti ito sa kanyang kaibigan ay ititigil na niya ang kanyang pinaplano. At mariin pa nitong sinabi na sa oras na magkita sila ng kanyang ama ay ipaalala niya rito si Lin Kuan na naging tapat dito subalit napaslang sa maling pagpapakulong. Sinabi pa nitong idagdag na maghihiganti siya para sa kanyang ama at para kina Yuning at Ye Xinghe ay iiwasan niya itong mapaslang subalit sisirain niya ang dantian nito upang habang buhay na magsisi. Samantalang lubhang nagulat naman ang tatlong Divine Guards nang marinig nilang anak pala ito ni Lin Kuan. Habang wala namang kamuwang-muwang si Xia Yuning sa kung sino si Lin Kuan na ikinagulat ng mga Divine Guards nang marinig ang pangalan nito. At nagtanong na si Lin Hong dito kung masisigurado ba nito ang kaligtasan ng kanyang brother Xinghe. At seryoso pa nitong sinabi na lagi niyang oobserbahan ang North Guardian Lord Mansion sa mga susunod na araw at sa oras na malaman niyang may nangyari sa kanyang brother ay sisiguraduhin niyang mananagot si Xia Yuning sa kanya maging ang ama nito. At habang nakatingin sa dalawa ang ating bida ay agad namang tumugon si Xia Yuning sa sinabi ni Lin Hong at sinabi nitong minsan nang linigtas ng ating bida ang kanyang buhay kaya naman may utang na loob siya rito na handa niyang bayaran kahit pa ng kanyang buhay. Kaya naman humagalpak ng tawa si Lin Hong dahil ngayon ay sigurado na siya sa kaligtasan ng ating bida. At sinabi nitong di siya nanghihinayang kahit na nabigo man sila sa kanilang plano sabay animoy nagpapalam sa ating bida nang sabihin nitong muli silang magkikita. Dagdag pa nito na hahanapin niya ang ating bida at sa oras na magkita sila ay agad silang iinom ng masarap na alak bilang mag-brother. Habang takang-taka namang iniisip ng leader ng Divine Guard sa kung papaanong nakakapagsalita pa si Lin Hong ng ganito kahit na alam naman ng lahat na wala na silang matatakbuhan. Nang biglang laking gulat ng ating bida sa ginawa ni Lin Hong dahil bigla na lamang itong tumalon sa mataas na bangin. Nalubhang ikinagulat ng lahat lalo na nina Ye Xinghe at Yuning. At malakas na tinanong ng ating bida si Lin Hong sa kung anong ginagawa nito dahil lubhang imposible ang makaligtas sa taas ng bangin na tinalon nito. Subalit tinugunan lamang ito ng kanyang brother at sinabi nitong mag-ingat na lang ang ating bida dahil muli silang magkikitang dalawa. At tuluyan na nga itong naglaho sa makapal na ulap ng bangin kung saan walang magawa ang ating bida kung di ang panoodin lamang ito. At bakas sa mukha nito ang labis na pag-aalala para sa kanyang matalik na kaibigan. Habang ang dalawa namang Divine Guards ay nagkatinginan lamang sa isang gilid na walang magawa. Maya-maya pa ay hinaya na ni Xia Yuning ang ating bidang lumisan na sa lugar at sinabi din itong walang dapat ipag-alala si Ye Xinghe sa kanyang brother dahil kita namang kumpiyansa itong walang mangyayari bago tumalon. Kaya naman napagdesisyonan na din ang ating bidang sumama kay Xia Yuning habang di pa rin nawawala sa isip nito ang pag-aalala sa kanyang brother. At nang papaalis na sana ang dalawa ay mariin naman itong pinigilan ng pultak na Divine Guards. Na nanggagalaiting tinugunan ni Xia Yuning sa pagtatanong kung susubukan ba nitong pigilan silang makaalis. Dahilan upang bahagyang makaramdam ng takot ang pultak na Divine Guards dito na walang mabuong salita at susubukan pa sana nitong hadlangan si Xia Yuning. Nang biglang pigilan ito ng kanyang kasamahan na agad din naman itong sinunod. At may paggalang na sinabi ng leader ng Divine Guards na nagbibiro lamang ang pultak niyang kasama dahil di nila susubukang humadlang sa paglisan nito. At dagdag pa nito na dahil nagpatiwakal na naman ang leader ng mga rebelde ay tapos na din ang kanilang misyon kaya naman pa pwede nitong isama ang kahit na sinong gusto nito. Natinugunan naman ni Yuning at sinabi nito mabuti naman kung ganun kasabay ng mabilis nilang paglisan kasama ang ating bida.
Na makikitang pinagmamasdan lamang ng tatlo na walang magawa sa naging daysayo ni Xia Yuning. At makalipas ang ilang sandali ay nagtanong na ang Pultak na Divine Guard sa kanilang leader kung hahayaan na lang ba nilang makaalis ang isa pang rebelde. At sinabi pa nitong papwede nilang ipakita si Ye Xinghe sa Northern City Lord bilang kapalit dahil sa nabigo silang mahuli ang leader ng mga rebelde. Subalit sinabihan lamang itong mangmang ng isa pa nilang kasamahan dahil di nito naiintindihan ang papwedeng mangyari sa kanila sa oras na galawin nila si Ye Xinghe. At ipinaliwanag din nito kung anong mangyayari sa kanila sa oras na pakiolman nila ang ating bida sa pagsasabing si Xia Yuning na mismo ang makakaharap nila pag nagkataon na di pwedeng mangyari. At dagdag pa nito na sa oras na paratangan sila ng prinsesa ay siguradong mananagot silang tatlo sa Northern City Lord na siyang ama nito. Dagdag pa nito na meron na naman silang papwedeng ipakita sa kanilang master at ito ay si Chu Xia na kasalukuyan nilang bihag na siyang magagamit nilang pamalit sa leader ng mga rebelde. At sa dami ng mga pinagsasabi nito ay buti na lamang at naintindihan din ito ang mangmang nilang kasama. At sinabi pa ng kanilang leader na wala ring saysay kung kakalabanin nila ang prinsesa para lamang mahuli ang isang rebelde sa halip ay magbibigay pa ito ng malaking problema sa kanilang tatlo kung sakali. At lumipat ang eksena kina Ye Xinghe at Xia Yuning na kasalukuyan ang naglalakbay sa kagubatan papaalis sa pinangyayarihan ng laban. Maya-maya pa ay nakarating na ang dalawa sa nagkukumpulang mga Divine Guards. Kung saan agad naman itong naramdaman ng isang Divine Guards na animoy may mataas na katungkulan. At agad siya nitong binati ng may paggalang. Na tinugunan naman ni Xia Yuning at tinanong nito si Commander Su sa kung ano ng kalagayan ng kanyang kaibigang si An Shuyan. At habang kinakabhang nakikinig ang ating bida ay sinabi nitong sa kasalukuyan ay dala na si An Shuyan ng female doctor pabalik sa kanilang mansion upang doon lubusang magpagaling. At agad namang nakisingit ang mag-aalala nating bida sa pagtatanong kung anong sinabi ng doktor para sa kalagayan ni An Shuyan ngayon. Na tinugunan naman ni Commander Su at sinabi nitong dahil sa sugat ni An Shuyan sa dibdib na naapektuhan pa ng dark chi poison ay matatagalan bago ito magkaroon ng malay. Subalit di din naman katagalan ang paggalang nito dahil sa kasalukuyan ay merong star energy ang nagpo-pretikta sa puso nito at meron din itong life-sustaining jade stone sa bunganga nito na makakatulong sa mabilis nitong paggaling. At nang marinig ito ng ating bida ay nakahinga na siya ng maluwag at sinabi nitong mabuti naman at wala nang dapat ipag-alala pa dito. Na makikitang ipinagselos naman ni Xia Yuning sa isang gilid. At sinabi din ng ating bida na dahil sa wala na ito sa critical na kondisyon ay ipinagkakatiwala na niya ito kay Princess Yuning. Nalubha naman nitong ikinagulat habang makikita namang nagbigay galang pa dito ang ating bida na di naman nagustuhan ni Xia Yuning dahil mas gusto niyang ay troto siya ng ating bidang parang ka-level lamang. At sinabi na ng ating bida na dahil sa nandito na lahat ng mga Divine Guards ng palasyo ay sigurado na siyang ligtas na ang prinsesa kaya naman kailangan na din niyang magpaalam. Sabay talikod na mariin namang pinigilan ni Xia Yuning at pinipilit niya itong bumalik sa kanya. At sinabi pa nitong di niya hahayaang umalis ang ating bida basta-basta. At mabilis nitong inutusan ng mga Divine Guards ang North Guardian Lord na itali ang ating bida at ibalik sa kanya sa oras na subukan nitong lumisan. Na agad namang sinunod ng mga Divine Guards. At mabilis nilang pinalilibutan ang ating bida na nagulat sa naging utos ni Xia Yuning. Kaya naman seryoso itong humarap sa kinakabhang prinsesa na mariin lamang na nakatingin sa ating bida. Sabay talikod na animoy na dismaya sa naging kilos ni Xia Yuning matapos niya itong ipagtanggol sa mga rebel ding gustong kumuha dito. At pagalit nitong tinawag ang buong pangalan ni Xia Yuning habang animoy pinababatid ang kanyang pagkadismaya dito. At pagalit nitong sinabing may pagkamakasarili naman ata ang mga kilos nito na susubukan sanang ipaliwanag ni Xia Yuning subalit di na natulog ang sasabihin nito nang muling magsalita si Ye Xinghe. At sinabi nitong anak ito ng North Guardian Lord at isa itong prinsesa na maaaring kumilos ayon sa gusto nito dahil nakatataas ito sa kanila subalit isipin din naman nito ang iba at tinanong din ito kung bakit siya ipinapatali ni Xia Yuning kahit na tinulungan naman niya ito dagdag pa ng ating bida na mukhang gusto pa ata nitong ipapaslang siya kung sakaling di niya sundin ang utos nito.
Na mariin namang tinugunan ni Sia Yuning at sinabi nitong di yun ang ibig niyang sabihin. Subalit sinabihan lang ito ng ating bida na talagang na-disappoint siya dito dahil mga nakaraang araw ay naisip niyang iba ito sa mga noble na ginagamit ang kapangyarihan para lamang sa gusto nilang mangyari subalit tila iba ang ipinapakita nito ngayon. Sinabi pa ng ating bida na wala pala itong pinagkaiba sa ibang noble dahil ngayon ay ginagamit na din ito ang kapangyarihan nito upang masunod lamang ang sarili nitong kagustuhan. At may pagbabante pang sinabi ng ating bida na kung magpapatuloy itong hadlangan ang kanyang paglisan ay tanging bangkay niya lamang ang makukuha nito. Kaya naman walang masabi ang mga Divine Guard sa ipinapakitang tapang ng ating bida sa pagharap sa isang prinsesa. Habang si Sia Yuning naman ay tila natauhan sa kanyang mga naging kilos na makikitang tila nanlumos sa mga narinig sa ating bida. Maya-maya pa ang seryoso nang lumapit si Commander Su dito upang hingin ang pasya nito. Subalit sinabi lang ni Sia Yuning sa mga ito na hayaan na ang ating bidang umalis. Kaya naman makikitang nagsialisan na ang mga Divine Guard sa dadaanan ng ating bida na nakahinga naman ng maluwag dahil wala nang magaganap pang labanan sa pagitan nila habang si Sia Yuning naman ay tila nahihiya nang humarap pa sa ating bida dahil sa biglaan niyang naging kilos. At tuluyan nidang umalis ang ating bida habang iniisip ang kalagayan ng matalik niyang kaibigang si Lin Hong. At lumipat ang eksena kung nahahaan ang North Guardian Lord. At makikitang tinatanong ito ng kanyang kasama kung balak ba nitong paimbestigahan sa kanya si Ye Xinghe at ang background nito. Subalit seryoso lamang itong nakatingin sa kinaroroonan ng ating bida. Dahilan upang walang maimik ang kanyang Divine Guards na kasama-sama. At maya-maya pa ay tumalikod na din ito upang umalis nang walang sinasabi. Kaya naman nagtataka itong pinagmasdan ng kanyang Divine Guards. At bigla na lamang nitong ipinag-utos na siguraduhing matatanggal ang ating bida sa Heavenly Star Academy dahil sa nakita nitong ginawa ni Ye Xinghe sa kanyang anak kanina. Subalit tinugunan lamang ito ng kasakasama niyang Divine Guard sa pagsasabing wala silang karapatang pangunahan ang Heavenly Star Academy. Kaya naman sinabi ni Sialai na ang nangyaring training ay naging meet siya ng maraming pagkasawi na nagpakita din ng mga trahidor na nagmula sa Heavenly Star Academy na kung magkataong isiwalat nila ay makakaapekto dito. At dagdag pa nito na di makakatanggi ang Heavenly Star Academy sa kanilang gusto dahil may magagamit na silang panakot dito na di nila gustong mabunyag. Kaya naman madali na lamang nilang mapapangunahan ang daysayon ng Heavenly Star Academy sa pamamagitan nito. Kaya naman sumunod na din sa utos nito ang Divine Guard sa kanyang gilid at tinanong din ito kung makikipagkita ba sila sa prinsesa. Na tinugunan lamang nito ng may malamig na boses at sinabi nitong di na kailangan pa. At natapos na din ang napakahabang gabi kung saan ipinapakitang tuluyan nang naayos ang tulay papunta sa training ground. At makikitang tuluyan na ring bumababa ng ligtas ang mga cultivator habang bakas sa kanilang mukha ang hirap na dinanas sa training ground. At ang lahat ng nangyari sa training ground ay mabilis na kumalat sa buong city. At lumipat naman ang eksena sa Heavenly Star Academy kung saan muling nag-umpisa ang klase ng mga batang cultivator kasama ang ating bida. Na makikitang nakatingin sa upuan ng kanyang brother na si Lin Hong. At malungkot nitong iniisip ang kalagayan nito sa ngayon. At nakausap nito si Muyu kung saan sinabi nitong mula nang mangyari ang insidente ay di na muling pumasok sa Heavenly Star Academy si Sia Yuning na ikinalungkot din naman ng ating bida. At si An Shueyan naman ay kasalukuyan ng nasa pangangalaga ng Eternal Heavenly Supreme Family na kasalukuyan paring walang malay. Nabanggit din nito ang patungkol kay Chu Xia na nakaligtas sa mga Divine Guards ng oras na dinadala ito sa palasyo ng Northern Palace dahil sa misteryusong cultivator na tumulong dito. At mag-isa nitong tinalo ang lahat ng mga Divine Guards na nagdadala kay Chu Xian dahilan upang walang makaalam sa kung sino ito. Habang wala namang balita sa kaibigan nitong si Lin Hong mula nang mangyari ang insidente. At hanggang sa pagbalik ng ating bida sa kanyang silid pahingahan ay iniisip pa rin nito ang kalagayan ng kanyang brother. At maya-maya pa ay nag-cultivate na ang ating bida upang mapalakas at magpaangat ng level subalit sa di inaasahang pagkakataon ay bigla na lamang. Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan kung saan muling madadala ang ating bida sa ibang realm.
At makikita sa paligid nito ang nagtataasang pillar na naglalabas ng nakakapangilabot na aura, na magiging dahilan ng paglakas ng ating bida at muli siyang sasailalim sa pagbabago ng kanyang katawan. Gusto mong magpatuloy sa ating kwento ay inaanyayahan kitang pindutin ang subscribe button pati na rin ang bell icon nang sa ganan ay mauna ka sa tuwing may bago tayong upload. Paki-like muna din ang ating video at mag-iwan ka na din ng komento para friends na tayo Lodi.